po siya nito, ang edad po niya 100 years old. Tapos si Sarah naman po, 90. Kapag tinignan po natin sa siyensya, mga kapatid, imposible na yung 90 years old na babae magkaroon pa po ng anak. Unang-una, hindi na po nagkakaroon ng buwan ng dalaw. Tama po ba? 90 ka na eh. Ang alam ko po, ang menopausal po ng babae, iba-iba eh. Depende po eh. Minsan po may nagme-menopausal po ng 48, 49. Minsan pa nga may nag-P50 bago mag-menopause eh. Tama ho ba? Sa mga babae, hindi po pare-parehas eh. So yung po yung ano eh, kaya dito sabi, pag-asa laban sa pag-asa. Kasi alam niyo po, kapag 100 ka na, lalo po sa lalaki, pag 100 years old ka na, hindi ka na ho ganun ka versatile. Hindi ka na ganun kalakas. Hindi ka na ganun ka tikas. Para po matugunan mo no yung magkaroon pa ng anak. Lalo din po yun sa babae, mga kapatid. Kaya sabi, so that he might become a father of many nations according to that which had been spoken. So shall your descendants be. Kano karaming buhangin sa dagat, ganyan ko pararamihin ang iyong lahi, ang iyong binhi. At ang sabi po sa 19, without becoming weak in faith, he completed his own body, now as good as dead, since he was about 100 years old. And the deadness of Sarah's womb. So dito po mga kapatid, baog pa pala si Sarah. So ito po, kumbaga po sa pelikula, ito po Mission Impossible. Di ba? Kumbaga po sa pelikula, Mission Impossible to. Pero yung Mission Impossible na ito, naging possible kasi po yung nangako Diyos. Tama po ba? Kaya po, ang pamagat ng ating paksa, pag-asa laban sa pag-asa. Kumbaga sa isa pong hinahabol, dead end ka na, wala ka nang pupuntahan, corner ka na. Pero ang Diyos po nagbigay pa ho ng way para ho yung Israelita nung chine-chase po sila ni Pharaoh. Dead Sea na eh, Red Sea na eh. O dead end na. Pero alam mo yung Red Sea na yun, ginawa pong highway ng Diyos yun eh. Nabuka yun. Nakalakad sila. Ganun po ang Diyos eh. Pagka nagbigay po siya ng promise, He will fulfill it. So tingnan po natin yung mga kapatid. In Romans 4:17, the Greek word that was used is tetemi. Yun po yung ginamit na ang ibig sabihin po, which means to set or place. Kasi ang sabi po ng Panginoon Diyos, yung word na tetemi, I have made thee. Ginawa kitang ama. I have made thee. Hindi pa ko nag-i-exist yun. So yung Greek word na ginamit, tetemi, which means to set, place, or appoint. In-appoint kita. Hindi pa ko nangyayari na in-appoint kita magiging ama ka ng maraming mga bansa. No? By using the word, Paul emphasizes God's sovereign appointment of Abraham as the father of many nations. Because God appointed this reality before it physically happened. Reality po yun, pero hindi pa ho physically na nangyayari. Tama ho ba? No? This verse highlights the divine power to call into existence the things that do not yet exist. Diba? To call into existence. Ginawa kitang ama na maraming mga bansa. Pero hindi pa ho nangyayari. Tama ho ba? You can explore the exact definition, no, mga kapatid, na ang pangako ho ng Diyos kailanman hindi nagbabago at kailanman hindi po niya pasisinungalingang hindi gawin. Yun po yung ipinapakita rito. At ang sinipi po niya, mga kapatid, ni Apostol Pablo na pangangaral, ay makikita po natin in Genesis chapter 17:5. Tingnan po natin. Yan po yung sinipi ni Apostol Pablo.
Ito po yung panahon na ang pangalan pa ho ni Abraham ay Abram pa lang. 17:5. At hindi na tatawagin ang pangalan mong Abraham o Abram, kundi Abraham ang magiging iyong pangalan. Sapagkat ikaw ay ginawa kong ama ng maraming bansa. So pansinin niyo po yung ginamit na salita. Sa Greek word, ang sabi po, tetemi, na ang ibig sabihin, appointed. No? Place, nilagay ka. No? Sapagkat ikaw ay ginawa kong ama ng maraming bansa. Ito po yung nakasulat sa NASB. No longer shall your be named Abram, but your name shall be Abraham. For I have made you a father of a multitude nations. So yun po talaga. Yun yung sinipi ni Apostol Pablo. At ang totoo mga kapatid, bago po yan niya ginawa, yung pangako na yan kay Abraham, meron po muna silang tipan. At alam nyo, in Hebrew word, the word nakipagtipan is karat. K-A-R-A-T. Karat. They made a covenant. At ito po yung nangyari yun, chapter 15, verse 9 to 10 ng Genesis. Ito po nakasulat. At sinabi sa kanya ng Diyos kay Abraham, magdala ka rito sa akin ng isang dumalagang bakang 3 taon ang gulang at isang babaeng kambing na 3 taon ang gulang at ang isang lalaking tupang 3 taon ang gulang at isang inakay na bato-bato at isang inakay na kalapate. At dinala niya ang lahat ng ito sa kanya at pinaghati sa gitna. Notice this scene. Lahat po yan pinaghati sa gitna. Yan po yung literal meaning ng salitang karat o to make a covenant. Pinaghati po yan sa gitna. No? At kanyang pinagtapat-tapat ang kalakalahati datapwat hindi hinati ang mga ibon. So ipapas forward to verse 17 ng chapter 15. Chapter 15 verse 17. At nangyari ng paglubog ng araw at nagdilim. Narito ang isang hornong umuusok. Ang sabi po sa English, a flaming fire. No? At ang isang tanglaw na nagniningas na dumaan sa gitna ng mga hinating apoy. So imagine po ninyo yan sa isip nyo. Kung napanood nyo po yung nakaraan yung mahal na araw, yung Ten Commandments. Diba? Meron doon parang flaming fire na nandoon sa burning bush, pero hindi naman nasusunog. Yan po yung itsura na dumaan po sa gitna ng bawat hinating hayop. Yung dumalagang baka, yung kambing. Yan po yung ibig sabihin literal ng karat. That they made a covenant with Abraham. Ano po yung covenant? Gagawin kitang ama o ginawa kitang ama ng maraming mga bansa. Nang araw na iyon, ang Panginoon ay nakipagtipan kay Abraham. O hindi pa ho dito, hindi pa ho Abraham, Abraham pa lang. O Abraham pa lang. Alam niyo po, ang pinagkuhanan nito, nung ancient po na panahon, nung unang panahon, pag nakikipagtipaan po yung dalawang hari, yung dalawang pinuno ng bawat bansa, hinahati po nila yung mga hayop. Tapos po dadaan po yung dalawang hari sa bawat hinating hayop na ang ibig sabihin, ang sino mang sumira sa atin ng tipan na ito na ginawa natin, magiging ganyan ang kapalaran gaya ng hinating hayop. Yung po yung ancient na pinagkuhanan nito, yung historical background, pagka sumira ka sa sumpa, yan ang magiging wakas mo. At ganyan po ang Panginoong Diyos na nakipagtipang kay Abraham. No, mga kapatid, sa paanong paraan, no? Ganyan po siya. 6:13 po ng Hebrew. Sapagkat nang mangako ang Diyos kay Abraham, ang pangako ng Diyos, ginawa kitang ama, tetemi, ng maraming mga bansa. Sapagkat nang mangako ang Diyos kay Abraham, palibasa ay hindi niya maipanumpa ang anumang lalong mataas. Kasi wala na pong mas mataas sa Diyos eh. Meron po bang mas mataas sa Diyos? Wala na. Ang sabi niya, sapagkat nang mangako ang Diyos kay Abraham,
palibasa hindi niya maipanumpa ang anumang lalong mataas, ay pinanumpa ang kanyang sarili. Pinanumpa ng Diyos yung kanyang pagka-Diyos. Yung pagka-Diyos ko, nakataya, sumusumpa ako, gagawin kitang ama ng maraming mga bansa. Dali. Alam niyo po, nung pinag-aaralan ko to, talagang namamaga ako. Grabe yung ano, yung katapatan ng Diyos. No, hindi mo mapapasubalit yung kanyang katapatan na dapat din naman sa atin, sa parte natin, ganun din sana tayo maging katapat sa kanya. Kung paano siya tapat, no? Sa kanyang mga pinipiling mga lingkod sa bawat iba't ibang panahon, bawat iba't ibang yugto ng siklo ng panahon na binabanggit sa Biblia. Sana sa parte natin, maging ganun din po tayo katapat. Na sinasabi, tunay na sa pagpapala ay pagpapalain kita at sa pagpaparami, pararamihin kita. At sa ganito na makapaghintay, na makapagtiis ay nagtamo siya ng pangako. Isa pa ho mga kapatid, yung binanggit po sa 4:19. Kasi sabi, pag-asa laban sa pag-asa. Sabi po ng Romans chapter 4 verse 19, at hindi humina sa pananampalataya na ipinalagay man ang kanyang katawang tulad sa patay, gayon may 100 taon na. Alam nyo ka, pag nasa Pilipinas si Abraham, malamang ito, tumanggap na ito ng ano 100,000 Di ba meron tayong centennial kapag umabot ka ng 100 years old. O, centenarian, meron kang 100,000. Nangingiti si Brother Gary na ayaw po minsan suntok sa buwan kasi bibihira naman po yung mga Pilipino na umaabot sa ganyang edad. At saka kung umabot ka man, malamang 100% hindi mo na ma-enjoy Bakit po? Karamihan po lang umaabot ng ganyan, bedridden na. Ang mag-i-enjoy niya, mga apo at saka mga anak ng 100,000. Pero ito, hindi mo na ma-enjoy Kung malamang niya, bedridden ka na mga kapatid, kaya sabi, gayon may 100 taon na at ang pagkabuog ng bahay bata ni Sarah. Tapos buog pa yung asawa mo, ang edad 90. Usually, pag ganyan, ano na yung ibili yan, hindi na gano'ng gumagalaw-galaw yun na nakagano na lang Di ba? Parang usually, pag nag-90 ka na, nakagano ka na sa isang tabi Meron ako nakikita ganyan, mga na 90, nakagano ka lang kasi hindi ka na makalis pag hindi ka itutulak sa wheelchair. Hindi ka rin makakalis sa pwesto mo. Kaya, ito po kaya po binanggit pag-asa. Merong pag-asang binigay sa kanya yun, Diyos, yung pangako Pero dahil sa physical na kalagayan, pag-asa, laban sa pag-asa. Di ba? Kaya tuloy po natin ang pag-aaral. Ngayon, paano po? Sabi po, hindi humina yung kanyang pananampalataya Ang ibig sabihin ng hindi humina yung pananampalataya, lalo pa nag-alab kasi merong ipinangako sa kanya yung Diyos At yun yung tinitingnan niya sa malayo. Na magkakaroon siya ng binhi at yung binhing yun, sa pamamagitan ng binhing yun, papagpalain ang lahat ng mga bansa. Through your seed, all nation shall be blessed. So ito po, chapter 17, verse 16. Ito po yung unang binanggit sa kanya ng Panginoong Diyos yung At akin siyang pagpapalain at saka sa kanya bibigyan kita ng anak. Pansinin niyo po bibigyan kita ng anak sa kanya. Sarah, 90 na Diba sa panahon ngayon niya, makarinig ka ng ganyan, 90 years old. Maniniwala ka kaya? Di ba? Oo, siya'y aking papagpalain at magiging ina ng mga bansa. Ang tinutukoy niya po rito si Sarah. Take note, ang age dito ni Sarah, 90 na. Ang mga hari ng mga bayan ay magmumula sa kanya. Verse 17, nang magkagayon nagpatira pa si Abraham at nagtawa. Dito po pala mga kapatid, di ba meron talata sa Biblia, nagtawa si Sarah? Dito po hindi lang po si Sarah nagtawa. Pati po si Abraham nagtawa siya. Bakit yung pinapangako sa kanya? Parang, teka muna, wait a minute. No? Nagtawa na nagsabi sa kanyang sarili, ito yung dahilan ba't siya nagtawa. Magkakaala kaya siya na may 100 taon na? At
manganak pa kaya si Sarah na may 90 taon na? Question mark na naman to, kaya doon po siya natawa. No? Kumbaga sa ano, awkward. At sinabi ni Abraham sa Diyos, kasi nung time na to, meron na po siyang anak dahil kay Agar. Yung kanya pong aliping babaeng galing po ng Ehipto. Ang ginawa po ni Sarah, o sige, kasi pangako ng Diyos magkakaanak ka. O sige, magkakaanak tayo, pero ang ibibigay ko sa'yo, si Agar, si pingan mo. Sa pamamagitan niya, magkakaanak ako sa'yo. Ganun po kasi yung ano ng dati, yung kultura. Nagkakaroon sila ng anak sa pamamagitan ng mga aliping babae. Parang yung 12 tribes po ng ni Jacob. Ang totoo, hindi naman lahat yung galing kay Leia, kay ano eh, kay Kylie. Yung iba rin galing po sa mga alipin nila. Bawat alipin ng dalawang babae, may mga anak po doon si Jacob. At yung po, binilang na 12 angkan ni Israel, pero hindi po galing doon sa mga lehitimong asawa. Yung iba galing po sa mga aliping babae. At yung po yung nangyari dito, nagkaroon po siya ng anak, ang pangalan po Ismael. Kaya sabi niya, sana mabuhay si Ismael. Pero po sila niyo yung verse 19. At sinabi ng Diyos, hindi. Kasi sabi niya, kasi kayo padalos-dalos kayo eh. Ang sabi ko, magkakaroon ka ng anak, pero hindi kay Agar, sa alihitin mo mong asawa, kay Sarah. Hindi, kundi sa iyong asawang si Sarah, magkakaanak sa iyo. At tatawagin mo ang kanyang ngalang Isaac at aking papagtibayin ang aking tipan sa kanya na pinakatipang walang hanggan sa kanyang lahi pagkamatay niya. Yung pala. Ngunit ang aking tipan ay pagtitibayin ko kay Isaac na inaanak sa iyo ni Sarah sa tadhanang araw sa taong darating. So nagbigay po siya ng ano, ng timeline sa taong darating. Sabi ng Panginoon Diyos, hindi. Hindi kay Ismael na inanak ni Agar, hindi sa kanya. Ang tipan ko sa inyong mag-asawa eh. Sa inyo ako nakipagtipan eh. Pagkakaanak si Sarah kahit 90 na siya, yan po yung sinasabing pag-asa laban sa pag-asa. At kahit sabihin mong baog siya, magkakaanak siya. So ito na po yung binabanggit ko sa inyo kanina na nagtawa na si Sarah. Ang una nagtawa si Abraham eh, kasi 100 na ako, magkakaanak pa kaya. 90 na ang asawa ko, magkakaanak pa kaya. So ito na po, bumalik po uli yung Panginoong Diyos. Ito po yung time na ang Panginoong Diyos, nagkatawang tao, bumaga po talaga sa lupa. Personal personal po. Chapter 18 po ng Genesis. At sinabi nila sa kanya, saan naroon si Sarah na iyong asawa? At sinabi niya, narito, nasa tolda. Verse 10, chapter 18 po ito At sinabi niya, walang salang di ako babalik sa iyo sa ganitong panahon, sa taong darating. Inulit niya ulit sa top chapter nung binasa natin 15, sa taong darating. Next year, manganganak si Sarah. Ito, inulit niya rito. Second time, dito po, pinagtitibay niya yung kanyang pangako. Babalik sa iyo sa ganitong panahon, sa taong darating, narito si Sarah, na iyong asawa ay magkakaanak ng isang lalaki. Ito na po, at narinig ni Sarah sa pintuan ng tolda na nasa likod niya, narinig niya na magkakaanak siya. Verse 11, si Abraham at si Sarah ngayon matatanda na at lipas na sa panahon. Pansinin niyo po yung ginamit lipas na sa panahon. Kumbaga po sa binibili ho nating mga perishable goods. Expired na. Expired na siya. Yung po yung ginamit, lipas na sa panahon. No? At tinigilan na si Sarah ng kaugalian ng mga babae. Ang ibig sabihin po ng kaugalian ng mga babae, yung dalaw na buwanan. Wala na siya noon. At nagtawa si Sarah sa kanyang sarili. Ito na po, tumawa siya. Same din po ni Abraham. Na sinasabi, pagkatapos na ako'y tumanda na, magtatamo ako ng kaligayahan at matanda na rin pati ang Panginoon ko. At sinabi ng Panginoon kay Abraham, bakit tumawa si Sarah? Kasi kumbaga, ang dating nun sa Panginoong Diyos, kung kayo po yung lalagay sa Kanya, hindi ka naniniwala sa akin.
Lahat ng mga bagay na sinasabi ko, kahit imposible, pinapangyari ko. Yung ginawa ko doon sa Israel, di ba? Red Sea. Imposible, ginawa kong highway. Tapos kumbaga sa dating, ba't ka nagtatawa? Maliit na bagay, papangyarihin ko yan. Parang ganun yung dating nun eh. Bakit tumawa si Sarah? Na sinabi, tunay kayang ako'y manganganak na matanda na ako? Verse 14, ito po yun. Notice this verse. May anumang bagay kayang napakahirap sa Panginoon? Sa inyo palagay, may anumang bagay kayang napakahirap sa Panginoon? Yung sinasabing pag-asa laban sa pag-asa. Yung patay niya, kaya niyang buhayin eh. Diba? Ikaw paog lang. Matanda ka lang. Lipas ka na sa panahon. Kaya kong gawin yan. May anumang bagay kayang napakahirap sa Panginoon? Sabi niya muli, inulit niya 3 times na to ha. Sa tadhanang panahon, babalik ako sa iyo. Sa taong darating, 3rd time. Sa taong darating, si Sarah ay magkakaanak ng isang lalaki. Parang dito, binigay niya na ng pagdidiin eh. Kumbaga po sa English na salita, God nailed it. He nailed it. Sinelyuhan niya. Sure ako, sa taong darating, 3 beses ko na sinasabi, magkakaanak siya. Ito na po, ang kaganapan. In Genesis chapter 21 verse 1. At dumalaw ang Panginoon kay Sarah ayon sa sinabi niya. 3 times po niya sinabi ha. Ayon sa sinabi niya. At ginawa ng Panginoon kay Sarah ang ayon sa kanyang salita. At si Sarah ay naglihi at nagkaanak ng isang lalaki kay Abraham sa kanyang katandaan. Hope against hope. Sa tadhanang sinabi ng Diyos sa kanya sa taong darating, sa tadhanang sinabi yun, nangyari po, nagkaanak po siya. Kaya po mga kapatid, kung iniisip natin parang hopeless na yung case ninyo, iba-iba ang bawat cases natin sa mundong ito bilang lingkod ng Diyos. Hindi pare-parehas estado ng buhay natin, hindi pare-pareho yung role na ginagampanan natin, hindi pare-pareho o magkakapareho yung ginagalawan po natin. Subalit tandaan mo, wag mo sabihin hopeless na yung case mo. Sapagkat si Abraham, kung meron mang hopeless, mas hopeless po yung sitwasyon nila. 100 years old na. Tapos yung asawa niya, 90. Tapos, baog pa. Pag sinabing baog, ano na yun eh. Kumbaga sa X factor, X na talaga. Baog eh. Pero nangako yung Diyos eh. May promise eh. Tinutupad po ng Panginoong Diyos, nagbigay po siya ng timeline sa taong darating mga at nangyari po. Kaya isipin po natin sa mga cases natin. Kung sabihin mo, 3 times na po ako nag-aaral, hindi pa ho nangyayari. Mali mo sa pang-4 time, sa pang-5 time, makuha mo. Who knows? Diba? Kasi ang labanan dito, sumampalataya si Abraham, hindi po nanghina yung pananampalataya niya eh. Baka kasi nanghihina na kapatid yung pananampalataya o maging katulad po tayo ng ating ama sa pananampalataya na si Abraham. Hope against hope, lalo pong tumitindi yung faith niya. Lalo po siyang kumakapit sa Diyos, kumbaga po sa magnet, bakal ka, lalo kang maatat sa Panginoong Diyos, para lalo kang dumikit sa Kanya, magkaroon ka ng total trust para maibigay niya sa tamang panahon yung hinihingi. Kaya po sa umagang ito mga kapatid, maging katulad po tayo ng ating Apo si Abraham sa pananampalataya. Huwag po tayong manghina kung ano man po yan, kung ano yung gusto nating makuha. In right time, in due time, papangyarihin po yan ng Panginoon sa atin. Huwag lang tayong bumitaw sa pananampalataya. Muli, isang magandang umaga sa atin.